Yo, what's up guys? Good morning. Dashi Vinci here. Not sure kung pang ilang araw na namin dito sa Samar or sa Visayas technically. Pero eto na yung araw na babalik na kami ng Albay. Tapos kinabukasan ako uwi na ng Cavite, no? Teka lang. Pinakulot akong shades dito sa beach. So, ayun. Eto, gusto ko lang pakita sa inyo yung beach na to. Ito nga yung Onay. Kung napanood nyo yung last vlog ko, dito kami nagstay ngayon nila Casey. Nag-overnight kami dito sa lugar na to. Onay Beach na. Parang kung tanggalin ko na to. Ayan, sa Onay Beach Resort dito sa Lawang. Ayun, gusto ko lang siya i-flex kasi napakalinaw ng tubig. Kung makikita nyo. Diba? Ang linaw ng tubig, oh. Tapos, almost white beach din siya. Ayan. Wala kang makikitang parang black sand dito. Almost white beach siya. Dito yan sa may Lawang. Kaya kung gusto niyo mag-swimming dito, pwede. Sa ngayon, makalmado. Kasi nga parang nag-uulan itong mga sumunod na araw. So yun, magkano lang kami dito. Magtatampis ako, magliligo-ligo, ganyan. Mamaya siguro, mga before or after lunch, sakay na kami ng Roro, pabalik na ng Sorsogon. So, uwi na kami ng Ginobata. Enjoyin lang namin itong lugar na to. Maliligo-ligo lang kami dito. After that, balik na tayo sa reality. So, update na lang guys kapag paalis na kami dito sa Lawang Island. 2 hours later. Paalis na kami dito sa Onay Beach. Pabalik na kami ng Katarman. Kasakay ulit kami ng lancha. Kaya ako napanood nyo yung last vlog ko. Sa pagpunta namin dito, sinakay itong motorcycle namin sa mga lancha. So I guess 70 pesos din ang transport fee. And then from there, pabiyahin na kami papuntang Allen para bumalik na ng Matnog. Alas 3 ang departure ng Roro, pabalik ng Matnog. So sana maabot pa kami. Kasi kung mapapansin nyo, medyo makulimlim. Tapos sabi ni Casey, may dadaanan daw kaming maputik. Pinanda na tayo sa may lancha. Pakita ko sa inyo paano ibaba itong motor natin. Ayun na. Papasok na ulit ang ating motor. Oops, yung tali. James, salamat ah. Magalaw na naman. Punta ka na dito kay, kasi sasakay kay. Here we go. Mas mahaba to. Nagewang-gewang ta. Lakas ng alon. Malakas yung alon ha. Mabuhangin ha. Oo, yung ano, inaanod na. Sige lang, andar ka. Kaya naman. Isukli ko. Thank you po. So ito na guys, going to Dap-dap na kami or fast cut Roro. Kasi paano may ano yata dyan, Cakes, may tawag dyan, gas station. Kasi nagbiblink na ako. Ang putik na ito, sakali no. So papagas na ako dito sa may Oasis. Ito na guys yung sinasabi ko sa inyo na malulup na namin, no. Kung nasubaybayan nyo yung first part ng vlog na to, nanggaling kami sa Ginobatan, Albay. Tapos nag-Roro kami papunta dito sa Allen via Matnog. Then from there, nag-ride kami papuntang Katarman. Nag-swimming kami doon, nag-overnight kami doon. Then from Katarman, bumaba kami papuntang Calbayog hanggang makarating ng San Juanico Bridge. Then from San Juanico, Tacloban, bumaba naman kami papuntang Ormoc. And then sa Ormoc, umikot kami papuntang sa Agas-Agas Bridge hanggang sa makabalik ng Tacloban. And then from Tacloban, umikot naman kami papunta naman sa may nakalimutan ko anong lugar yun, pero Pinusulan, nakalimutan ko na, Blue Lagoon via Eastern Samar. And then ngayon naman, nandito na kami sa Northern Samar going to Allen. So basically yes, na mini loop namin ang Samar and Leyte, no. Inabot kami ng 6 days. Tama ba? 6 days, 1 week. Pagdating namin ng Ormoc, nagstay pa kami ng isang araw. Nag 3 days, 2 nights kasi kami sa Sabin Resort sa Ormoc. So ito, going to Dap-Dap or Allen Port na kami para bumalik na ng Matnog. And then from there, babiyahe naman kami pupuntang Ginobatan, Albay. Ay, namiss ko si Mayon bigla. And then from Albay, ako naman, uwi na ng Cavite. Si Casey, syempre, mag-i-stay na dun sa Albay. Since mababa pa to guys, mga 2 oras pa ang biyahe namin mula dito hanggang Allen. So update na lang kung sakali. And medyo mukhang hindi maganda panahon eh. Gawa ng may mga kapal na ulap na naman. So update na lang ulit guys, okay? Pula po full tank. Kaya ba sakto sa 300 boss? 4.4 liters. So may 500 ml pa ako natitira. Sinagad ko na. Kaya ilan yung odometer natin nung full tank ako sa ano. Saan ako ulit nagpo-full tank? Sa may ano pa yun, no? Top.
213 kilometers divided by 4.4, 48 kilometer per liter. Bagay, medyo rat-rat tayo nun. Thank you! Pumapalo ng 48 kilometer per liter si Gigi. Kaso na-scam talaga ako ng ataka ko na gas tank. Akala ko man lang 1.5 liters or 1 liter yung nadagdag sa fuel tank natin. 500 ml lang pala. Di pa rin ako makamove on. False advertisement. The station nga. Kaya nga. Kaka-full tank ko lang. Full tank po pula. Apa. Swerte naman nito. Mantalang ako. Pag-asa ko 66. Ano pa? Full tank pa. Yung 3 liters ko, 4 liters ko, 300 sa'yo. 4 liters mo, 250 lang. 50 pesos din. Abot na yan hanggang Ginabatan. Buenas ni Casey, nakakuha ng gas station na 59 pesos. Kamuntahan ako, kakagas ko lang. Kaya kilometro lang ang babiyahin papunta dito mula doon sa pinagasan ko. 66! So ito na guys, pasok na kami ng rekta na daw kami ng barko. Dito kami sa Pascat. Woo! Going to Matnog na kami. Sakay na kami ng barko. Doon na lang pa. Ayusin ko lang po boss. Kapantay na lang ka. Dalawa po kami. Konti lang. Ito na lang tayo. Ano makita natin yung motor natin? Hindi kita. Doon na lang tayo. So yun, nandito na kami sa Pascat. Ang binayaran natin 65 plus 20 plus 632 sa akin lang. Pareho lang naman tayo. Since Pascat nung sinakyan namin, parang last na to last bangka, umabot pa kami buti na lang. So siguro mga alas 4 na, so may na kami, Matnog. Update na lang guys kapag nasa may Matnog na kami. Abi, sakit ng ulo ko. Dito na kami sa Matnog. From here, ilang oras pa? Dalawang oras. Papuntang Ginobatan, Albay. So basically mga alas 7 na kami makakauwi ng Bicol. Ng Ginobatan, Woo! Solid experience sa Samar. Tsaka sa Leyte. May mga nagko-comment na ang dami pa daw natin pwede puntahan doon, Cakes. Lalo na sa may Eastern Samar. Kaso, hindi natin napagplanuhan yung itinerary. Pero kahit paano, solid experience naman. Every anniversary natin, may mga long ride tayong ginagawa. Simula nung nag-anniversary kami ni Casey, unang anniversary namin, first anniversary, nag-Mindoro kami, Mindoro ride. Same month, October. Second anniversary, 2020, wala nasa bahay lang kami. Pandemic nung time na nun. 2021, nag-Norte kami. 2022, anong ginawa natin? Parang nag-date lang tayo. Oo, nag-date lang tayo, diba? Parang doon lang tayo sa may sa atin. Tapos ngayon 2023, eto, nakapag-Visayas naman kami. At 2024, di namin alam kung anong plano, pero bahala na. Ayaw rin naman kasi namin pagplanuhan talaga. Hayaan na ang kapalaran ng magusga sa mangyayari sa amin sa taong 2024. Ang nakakatuwa pa sa napansin ko sa Samar at sa Leyte, kapag nakikita nila ang helmet ko na may camera, lagi nang nagtatanong, boss, vlogger ka? Tapos sa mga gas station, nangingi sila lagi ng sticker kahit na hindi naman nila ako kilala. Parang alam na nila na pag may camera sa helmet, automatic vlogger. Sino-sino ba mga vlogger dyan sa Samar? Parang bago lang sa mga tao ng taga Samar and Leyte na kapag may camera yung helmet is automatic vlogger. Compare dito, especially sa Metro Manila, di ba? Normal na makakita ng mga helmet na may camera compare dyan sa Samar at sa Leyte. Pero yun, solid experience. Medyo lang talaga yung lubak. Nakakasakit ng katawan. Pero once na nalagpasan nyo yung lubak, ang gaganda ng kalsada. Especially papuntang Eastern Samar. Daming bangkingan. Tapos may mga tabing dagat pa na lugar. Marami ako nakita nung pabalik na kami ng Lawang Kaso, ang lakas kasi ng ulan kaya hindi na ako mintuhin to para mag picture. Solid experience. Nag-enjoy kami ni Casey. And sabi ni Casey, isa daw yan sa pinaka-enjoy niyang ginawa sa mga long ride namin. Siguro kinabukasan, biyahe na rin akong Cavite. Pero depende pa kung kaya ng katawan ko. Kasi sa totoo lang, sa ngayon ang bigat ng katawan ko tapos sakit ng ulo ko. Nahihilo ako. Ang lakas pa ng alon grabe. Yun lang ang disadvantage. Pag malakas ang alon, tapos mabilis yung barko o yung roro, nakakahilo. Kala mo parang nasa roller coaster. So ayun guys, I guess dito ko na lang tatapusin ang vlog. Maikling vlog lang. Sinabi ko lang sa inyo yung naging experience ko sa papagbiyahe sa Samar. Di ko sure kung ilang part na to, kung anong part na to ng vlog ko, Pero kada biyahe, meron akong vlog.
Kada may iniestayan kami, meron akong vlog. Bahala na paano ko may edit tong vlog na to. And for sure, itong summer ride, baka kunin to ng mga 2 linggo. Kaya kung sinusubaybay nyo yung summer later ride namin, eto na yung last part na masasabi ko. Solid experience, solid ride. Shoutout pala Adriatico Clothing para sa aming riding jersey, Mita Stars para kay Casey, Zika Zone para kay Gigi, Memory PH para sa aming intercom. Sobrang laking tulong kasi pareho kaming hindi familiar sa lugar. At yun na, nakita nyo naman sa vlog, lagi kaming nagbibigay ng mga update kung saan may lubak. And lastly, Boss Mel Custom Seats para sa aking K-Series na upuan. Ako nga pala, syempre, huwag natin kalimutan si Tito Don. Tito Don, si Tito Fred. Tito Fred, yung nagbigay ng accommodation namin dito sa Palo, Leyte. 2 days kami dyan, technically. And then kay Tito Don din, sa Sabin Resort. Nice, pinag-stayan namin. Salamat. Maraming salamat po. Kahit pa paano, nakamenos kami ng gastos. Ayan, syempre kay Jim. Ayan, sa kapatid ni Casey. Kung hindi tayo inaya ni Jim, hindi kayo makakapunta. At the same time, kung hindi ka kilala ni Jim, sila Tito Don and Tito Fred, wala tayong pag-guestian sana o mapapalaki yung gastos natin. Haba na ng outro ko. YOLO real. Ride safe. Peace out. Uy, may pahabol pa. May pahabol pa sa content ko. May tumumbang truck. Siguro na ano to, nawalan ng preno.